Hello everyone! Welcome to my channel, Ate Joy! Isa sa atin mga kapatid. So, before po tayo mag-start in our proper worship service, muli po ay tayo'y patuloy na magbulay-bulay sa kanyang salita, sa salita ng Panginoon. So, our Bible exhortation for this afternoon. So, ang ating pong teksto sa gabi ay sa tanghali na ito ay matatagpuan po natin in Matthew 5 verse 3. Ang sabi niya dito mga kapatid, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Hallelujah. So, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat muli, O God, sa umaga na ito, Panginoon, na hinayaan mong makarating ang aming panyapak sa inyong bahay-sambahan. Truly, O God, patuloy na ako, Panginoon, wala akong magagawa, Father God, apart from you. Kaya naman, Lord, patuloy na hayaan mong ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin sa hapon na ito. Buksan mo nga, O Lord, ang aming mga spiritual understanding, Panginoon, at mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for your faithfulness, for your goodness, for your mercy, and for your love, O God. And we continue to bring back all the honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, these are one, di ba? Isa lamang po siya sa mga beatitudes ng Panginoon. Meaning to say, one of the blessing of the Lord. So, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. We have to come to our senses and confess na, Lord, meron akong problema. The Holy Spirit will help us realize that I am not spiritually mature tulad ng pagkakakilala ko sa sarili ko. I thought matagal na ako sa Panginoon. Akala ko mature na ako. Pero may mga pagkakataon pa rin sa buhay ko na nare-realize ko, I am poor also in spirit. It is only then we admit that we need help, then we will receive kung ano yung good plan at blessing na gustong ibigay ng Panginoon sa buhay natin. It is an attitude dependence upon God. We are conscious of our need. That's why kailangang mabroke yung pagiging proud natin sa ating mga sarili. Kailangang matibag yung pagiging self-sufficient natin minsan. And then only that time we will have the awareness that we are poor in spirit, then only then we will become more like Jesus. Kasi lagi naman nating sinasabi, di ba? Gusto ko maging better witness ako ng Panginoon. Paano ako magiging better witness ng Panginoon? Kung yung lagi nga nating naririnig, di ba? At lagi nating nare-realize sa sarili natin. Naririnig ko naman, di ba? Pero hanggang pasok, labas, minsan hindi ko pa kayang tayuan. I am speaking more of myself din dito mga kapatid, di ba? Lagi, madami akong naririnig, pero minsan, di ba? Hindi ko na-apply sa buhay ko. That's why sabi ko, yes, I am Christian already, pero hindi pa pala ako ganun ka-mature. Mayroon pa rin, di ba? The poor in spirit nandoon pa rin sa atin. Kasi kung iisipin natin, dito, noong mag-sermon si Jesus Christ, dalawang group naman yung pinagsabihan niya di ba? His disciples, which is the followers of Jesus Christ already, at yung crowd na hindi pa So ito ay another encouragement and another reminder of us, Kristiyano man or hindi, na patuloy ay we are sometimes still, di ba? Nandoon pa rin yung spiritual poorness sa bawat isa. So John 10:10, the thief's purpose is to steal, to kill, and destroy. But my purpose is to give them a rich and satisfying life. Diba? I want to enjoy the abounding life God offers me in Christ Jesus. I want to stand right in the sight of God by means of the imputed righteousness, diba, of Jesus Christ sa buhay ko. So Isaiah 6:5, sabi dito, it's all over. I am doomed.
for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among with filthy lips, yet I have seen the King, the Lord of heaven, armies. So we must realize our poverty kasi merong remedy ang Panginoon doon, mga kapatid, eternal life. Kaya nga sabi niya, di ba, blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. I-acknowledge lang natin, i-confess lang natin that we are sinners and believe in His Son Jesus Christ na namatay po sa cross ng Kalbaryo. This beatitudes promotes, di ba? Yung salvation, that salvation alone, di ba? Salvation is by grace alone po at hindi dahil sa sarili nating mga gawa. Spiritual poverty for Christian is we receive salvation already as God's free gift. Dito naman po para sa mga spiritual poverty for Christian. The message naman po teaches us how we should live in the service of our gracious and merciful God. Matatanggal po dito yung tinanong ko nga kanina sa Ate Faith, yung pagiging complacent natin na parang kalli na, okay na to Lord. Nagsuserve naman na ako sa inyo. Diba? Natatanggal doon yun yung pagiging complacency natin. So, it teaches us how we should live in the service of our gracious and merciful God. Dahil minsan, kasi sabi dito, we brag. Tayong mga Kristiyano, minsan hindi nawawala doon. We brag about our religious experiences. Diba? Ako to. Ako ang may gawa niyan. Ako to. Ako ang magaling. Diba? So ako, laging ako. Ikaw na ang naitaas at hindi na ang Panginoon sa mga buhay natin. We brag. Diba? Tulad doon kanina, diba, doon sa dalawa na pumunta para manalangin. Diba? Sabi niya, thank you, Lord. Thank you, Lord, na hindi ako parang itong tax collector. Diba? He brags. Wala doon yung pagiging humble, diba? The humility, amen, na wala doon. So, as a result, mga kapatid, through this one, diba, the poverty of His Spirit, God teaches us to humble para mapakinggan natin ang boses niya. To turn from our sinful ways and obey Him nang sa ganoon po ay mag-grow tayo spiritually. Then we will find help and strength in Him. Kung babasahin natin ang 2 Corinthians 12 from verses 5 to 10, ano ang sabi ni Paul, mga kapatid? Paul na ang daming na-experience sa buhay. Si Paul, di ba, na Kristiyano. Sabi niya dito, that experience is worth boasting about, but I am not going to do it. I will boast only about my weaknesses. If I wanted to boast, I would be no fool in doing so because I would be telling the truth. But I won't do it because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships and persecutions and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. So God humbles us, di ba? Na kahit gaano kalayo na yung narating natin, there is too much more. Malayo pa, di ba? Akala natin malayo na, pero malayo pa pala. Na kahit siguro sasabihin natin, alam mo ang front to back ng Biblia.
di ba? Na kahit ang dami nating alam na name-memorize na Bible is scripture, still, or kahit anong pag-aaral na ano, ay still, hindi natin kakayanin sa mga sarili nating paa. Hindi natin kayang sarilinin. That's why we need God. Kailangan natin ang Panginoon. Ito yung pagiging poor in spirit, mga kapatid. We need to hunger for Him. We have to thirst for Him. We have to, kailangan pa rin kita sa buhay ko, Panginoon. Yung ganon na parang, I will depend on you alone. I will trust on you alone. Hallelujah. So, nasaan na po yung pain sa buhay natin? Or kung meron tayong panalangin sa Panginoon na, Lord, I want you to change this thing. Yung hindi ko kayang baguhin, that God can change. Or what is the sin? Ano yung kasalanan natin na hanggang ngayon hindi natin mabitaw-bitawan? Ano yung bagay na pinapabitiw na ng Panginoon pero nakakapit ka pa rin? You can give it to God, mga kapatid. And I can give it to the Lord also. Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Amen. This is His word. Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Lumapit lang tayo. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi kung sa sarili lang talaga natin, hindi natin kakayanin. Amen. Hallelujah. Let us pray po. Lord Jesus, hallelujah. Help us be aware of the things in our lives, oh God, that needs to be changed. Let us be sensitive to your word, Lord. And listen to you, oh God, as you change our hearts. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa mga yakap mo at pag-intindi mo, O God. Salamat na malaya kami, Panginoon. Malaya kami, Lord, na mag-voice out sa inyo, O God. Patuloy, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, O God, ang makita sa buhay ng bawat isa. Kilala mo ang mga anak mo na naririto, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Help us, Lord. Hallelujah. For apart from you, Lord, wala kaming magagawa, O God. Maraming salamat sa mensahe mo sa hapon na ito at ipinagkakatiwala na namin, Panginoon, ang iyong gawain, O God, for the rest of this day, O God. And we claim, Lord, victory upon victory, Lord, of your word. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless us all.